Sa isang maliit na bayan, ay naninirahan ng masayang pamilya ni Riz Perez. Isang mapayapang pamumuhay ang kanilang ipinagkakaloob, puno ng tawanan at pagmamahalan. Salamat sa masiglang tahanan, Mama at Papa, bulong ni Riz habang nagmamasid sa kanilang magandang pagsasama. Sobrang saya ng pamilya ni Riz at halos perpekto na ito kahit sa mata ng ibang mga tao dahil sa kanilang masiglang pamilya. Isang araw, bigla ang nagkasakit ang kanyang ina. Mahal, huwag kang mag-alala, nandyan pa rin tayo para sa isa't isa. Anang ng ama ni Riz habang hinihingi ang tulong ng Diyos para sa kanyang asawa. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang magbubukas ng isang bagong yugto sa buhay ni Riz. Riz, kamusta ang school? Tanong ng kanyang ina na siyang nagbigay liwanag sa kanyang mukha. Okay naman Mama, sobrang saya namin sa school. Ang saya rin nila Jake at Jen dahil magkakaklase kami. Sagot ni Riz na puno ng saya. Ngunit sa kabila ng matinding saya, ang buhay ng pamilya ni Riz ay tila huminto sa pag-ikot ng oras. Nang isang araw, ay bigla na lamang dumating ang malungkot na pagsubok sa kanilang buhay. Napilitang lumaban ang mama ni Riz sa isang malupang sakit na tila ba hindi kayang gapiin. Kaya natin ito mahal, lumaban ka lang. Pagsasalita ng ama ni Riz na puno ng pag-asa. Lalaban ako mahal, para sa iyo at para kay Riz. Mahal na mahal ko kayo. Nang hihinang tugon ng ina. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap at laban, ang ina ni Riz ay pumanaw. Tila ba bumagsak ang isang bahagi ng langit at iniwan ang mag-ama na nangungulila. Mama, hindi kita makakalimutan. Mahal na mahal kita. Huling mga salitang iniwanan ni Riz sa kanyang ina habang nakatingin sa tahimik at kalmadong kalangitan. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ito, Papa. Saad ni Riz habang nakayakap sa kanyang ama at umiiyak. Magmula noon ay naging malungkot ang bahay ng mga Perez. Anak, kahit mahirap, ay kailangan nating maging malakas para sa isa't isa. Tugon ng kanyang ama habang tinitiis ang lungkot sa kanyang puso. Mula noon, isang malalim na lungkot ang bumabalot sa kanilang tahanan. Napagtanto ni Riz kung gaano kasakit ang mawala ng isang minamahal. Nagbago rin ang trato ng ama sa kanya na tila ba nawawala na ng sigla at gana sa buhay nito. Naging malungkot na ito at nawala ng pagkamasiyahin. Dahil dito ay naging abala si Riz sa pag-aalaga sa kanyang ama na tila ba nawala na sa sarili dahil sa sobrang lungkot. Pa, gusto mo bang magkwento ng kahit anong bagay? May gusto ka po bang sabihin sa akin? Makikinig lang po ako sa'yo. Tanong ni Riz, subalit hindi ito makasagot. Tuwing ito'y nakatunganga, isang matinding lungkot ang bumabalot sa paligid. Isang taon na ang lumipas at dumaan ang proseso ng pagdadalamhati. Hindi napansin ni Riz na unti-unti nang nabubuhay ang kanyang ama sa kabila ng kanyang kalungkutan. Isang araw, nagulat si Riz nang makitang masaya si Papa Perez na may kasamang isang babae at ang dalawang anak nito. Riz, alam mo ba? Nahanap ko ulit ang ligaya. Wika ng kanyang ama na puno ng kasiyahan. Pa, sino po sila? Tanong ni Riz na may kaba sa kanyang puso. Kumalma ang mukha ng kanyang ama at lumapit sa kanya habang nakangiti. Sabay sabi ng, ito si Tita Grace mo at ang mga anak niya, sina Alex at Mia. Silang nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng aking buhay, anak. Natigilan na lamang si Riz at hindi na alam kung ano ang ire-react sa ganitong sitwasyon. Ibig ba nitong sabihin ay mag-aasawang muli si Papa matapos mawala si Mama? Yan ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ni Riz. Anak, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang ama nang mapansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Napayuko na lamang si Riz at bumuntong hininga. Muli niyang itinaas ang kanyang tingin at napatingin sa kanyang Tita Grace at pati na rin sa mga anak nito. Napalunok na lamang si Riz at napatingin muli sa mukha ng kanyang ama. Natigilan na lamang si Riz
nang makita ang ngiti sa labi ng ama at tuwa na pumupuno sa mga mata nito. Dito niya napagtanto na muling bumalik ang sayang nararamdaman ng kanyang ama. Bumalik na ang ngiti nito sa labi at sigla sa buhay. Bahagya na lamang napangiti si Riz dahil sa sobrang tuwa na muli nang naging masaya ang kanyang pinakamamahal na ama. Pa, gusto ko rin pong maging masaya ka. Kung ito ang magpapasaya sa'yo, ay susuportahan po kita. Sagot ni Riz na may ngiti sa kanyang mukha. Kaya naman mabilis siyang niyakap ng kanyang ama ng napakahigpit. Salamat anak. Sobrang salamat at naiintindihan mo ko. Alam kong maiintindihan rin ng mama mo ang nararamdaman ko ngayon. Mahal na mahal ko pa rin kayo ng mama mo. Pagpapasalamat ng ama. Kaya tinugunan na lamang ni Riz ang mainit na pagpapasalamat ng kanyang ama at napangiti na lamang ito sa kanya. Naiintindihan ni Riz ang kanyang ama. Bagamat nasaktan siya sa una, ay napagtanto pa rin naman niyang may karapatan ng kanyang ama na maging masaya muli. Isang gabi, ay hindi makatulog si Riz at pumunta siya sa opisina ng kanyang ama na abala sa paggawa ng mga papeles. O anak, bakit nandito ka? At bakit hindi ka pa natutulog? Binabangungot ka ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Hindi lang po ako makatulog pa, ngiting sabi ni Riz at lumapit sa kanyang ama. Anak, alam mo malapit na kaming iksal ng tita Grace mo. Magkakaroon na tayo ng bagong pamilya. Masayang sabi ng kanyang ama, kaya't sandaling napatahimik na lamang ang dalaga. Sorry anak ha, mukhang nabigla ata kita. Alam kong hindi mo pa kayang makisalamuha sa kanila, lalo na't bagong-bago pa lamang nawala ang mama mo. Seryosong sabi ng kanyang ama, kaya't hinawakan ni Riz ang kamay ng ama at ito ay ngumiti. Okay lang po yun papa, naiintindihan ko po ang nararamdaman mo. Kung saan kayo masaya, ay masaya na rin po ako. Kalmadong sagot ng dalaga na nakapagpapangiti sa kanyang ama. Minsan Riz, ay kailangan natin buksan ang ating puso sa mga pagbabago. Mahalaga ang magbigay daan sa mas bagong pag-asa at pagmamahal. Payo ng kanyang ama na tinanguan na lamang ng dalaga. Nagyakapan ng mag-ama na puno ng pag-asa at pagmamahalan bilang isang pamilya. Nang ikasal ang kanyang ama, ay nagkaroon si Riz ng bagong pamilya. Riz anak, ito na ang iyong bago mong kapatid, sabi ng bagong stepmother niya. Hi Riz, sana'y magkasundo tayo. Bati ng bagong stepsister na si Mia, habang ang binatang si Alex naman ay parang walang pakialam. Kahit may pangamba si Riz sa mga pagbabagong ito, nagtutulungan silang gawing masaya ang bagong pagsasama. Salamat sa pagtanggap, Mami Grace, at sa mga bago kong kapatid. Lahat tayo ay may sariling kwento, at sa ating pagkakaiba, magsasama-sama tayo. Pahayag ni Riz na puno ng pag-asa para sa bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi nagtagal at nagkaroon ng bagong pagsasanib puwersa ang kanilang pamilya. Tumagal man ng ilang araw ang kanyang pag-a-adjust, nahanap ni Riz ang sarili sa gitna ng bagong kaganapan. Nakilala niya ng mas mabuti sina Mami Grace, Alex, at pati na rin si Mia. Napagtanto niyang maaaring maging masayang muli kasama ang kanilang bagong pamilya. Riz, gusto mo bang sumama sa amin sa labas? Total ay kailangan mo rin namang makilala ang mga bago mong kapatid. Ani ng kanyang Mami Grace. Ngiting tumango na lamang si Riz at sumagot. Opo, salamat po Mami sa pagtanggap sa akin ha. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan, natutunan ni Riz na ang pagmamahal at pagtanggap ay ang susi sa tunay na kasiyahan. Ang pamilya Perez ay muling naging masaya at sa pangunguna ni Riz, nahanap nila ang lihim na taglay ng pag-ibig at pagkakaisa. Ilang buwan ang nakalipas ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente kung saan si tinatrabahuan ng ama ni Riz ay nagkaroon ng disgrasya at isa ang papa ni Riz sa mga taong nasugatan. Agad nila itong dinalaw sa ospital. Puno ng luha ang mga mata ni Riz dahil sa sobrang takot na baka mawala na rin sa kanya ang kanyang ama. Nang makarating sa ospital, puro dasal lamang ang binibigkas sa bibig ng dalaga. Nasa emergency room ang kanyang ama at nag-aagaw buhay ito. Sa isang maingay na ospital, nag-aalala si Riz habang iniintay ang resulta ng operasyon. Lord,
Pakiusap, i-guide niyo po ang mga doktor at papagaling po nawa ang aking ama. Bulong niya habang hawak ang kanyang rosaryo. Nang matapos ang operasyon, dinala ang papa niya sa isang kwarto. Ngunit halatang puro sugat at pagod ito. Papa, sigaw ni Riz habang papasok sa kwarto. Agad na napaiyak na lamang ito nang makita ang kanyang ama. Riz, okay lang ako. Salamat at buhay pa. Pagsusuri ng ama. Ngunit hindi maitago ang sakit sa kanyang mga mata. Natakot ako, Papa. Akala ko po ay mawawala ka na rin sa akin. Sabi ni Riz habang niyayakap ang ama. Kahit nahihirapan, ay ngumiti sa kanya ang kanyang ama at maraang hinawakan ang kanyang kamay. Alam mo, Riz, hindi mo kailangang matakot. Malakas ka at hindi ka nag-iisa. Mahal na mahal kita at nandito ako para sa iyo, anak. Hindi ko kaya kung mawawala ka rin, Papa. Wala na po si Mama. Ayoko pong mawala ka rin sa akin. Mariing pahayag ni Riz na may mga luwang dumadaloy. Hinawakan ng ama ang kamay ni Riz at ito ay ngumiti. Anak, hindi ako aalis. Marami pa tayong pagdadaanan at ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Napaluha na lamang si Riz. Pero pa, ang dami ng sakripisyo mo para sa akin. Ayoko nang mawala ka dahil sa akin. Tandaan mo, anak, hindi to sakripisyo. Ang pamilya ay nagtutulungan talaga at nagmamahalan. Hindi mo kasalanan ang nangyari. At mahalaga ka sa amin. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, anak. Sabi ng kanyang ama na puno ng pag-asa. Nandito lang ako para sa iyo, Papa. Mahal na mahal rin po kita. Bulong ni Riz habang patuloy na hawak ang kanyang kamay. Dahil sa malubhang nangyari sa ama, ay kinailangan itong manatili sa ospital ng ilang araw para sa mabilis na paggaling. Sa bahay, ay nag-aalala ang kanyang mga kapatid, kasama sina Mia at Alex. Huwag kang mag-alala, Riz. Gagaling rin ang papa mo. Paninigurado ni Mia na palaging nandyan para kay Riz. Salamat, Mia. Sagot na lamang ni Riz. Ngunit hindi nito mapigilang mag-alala. Sa kabilang banda, si Alex ay hindi gaanong nagpapakita ng suporta. Tila suplado lamang at malayo ang pakiramdam sa sitwasyon. Isang araw, napag-isipan ni Riz na bisitahin ang kanyang ama sa ospital. Pagdating sa kwarto, nakita niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog. May kasama itong ilang doktor at pati na rin nurse at ang kanyang Mami Grace na umiiyak. Ano pong nangyayari? Kinakabahang tanong ni Riz habang nakatitig sa kanyang ama na natutulog. Biglang nakoma ang papa mo, Riz. Hindi pa sigurado ng mga doktor kung kailan siya magigising. Pero may posibilidad rin na hindi na siya magising pa kahit kailan. Paliwanag ng kanyang Mami Grace habang ito ay umiiyak. Paano ito nangyari? Noong isang araw ay napakalakas pa niya at nakakausap ko pa. Bakit ngayon ay biglang nagkaganito? Tanong ni Riz. Ang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Maya-maya ay hindi na rin napigilan ni Riz na umiyak at humagulgol. Hindi ko alam, Riz, pero let's hope na magiging okay na ang daddy mo. Sagot ng kanyang Mami Grace habang niyayakap si Riz ng maigpit na nagpapahayag ng suporta at pagmamahal sa oras ng pangangailangan. Matapos malaman na nakoma ang ama ni Riz, ay naiwan muna siya kasama ang kanyang Mami Grace at ang kanyang mga kapatid na sina Alex at Mia. Sa tahimik na bahay, napansin ni Riz ang biglang pagbabago ng kanyang Mami Grace. Marahang tinawag siya nito. Riz? Ano po yan, Mami? Tanong ni Riz, ngunit napansin niyang tila may mali siya sa tingin ng kanyang ina. Ramdam na ramdam mo rin talaga na mami mo ako ah. Huwag kang masyadong pakampante dyan. Hindi kita tunay na anak. Sabi ng Mami Grace niya na may matamis ng ngiti sa labi. Ngunit ang tono nito ay nagdudulot ng pangamba kay Riz. Hindi kaagad nakapagsalita ang dalaga at pilit na inintindi ang sinasabi nito. Masyado siyang nagpapaniwala sa pagpapakitang tao natin sa kanya, Mami. Nakakatawa lang talaga at ang dali niya palang lokohin. Sabi ni Mia na tila nag-enjoy sa sitwasyon. Napapuntong hininga na lamang si Riz at hindi kaagad nakapagsalita. Hindi agad nalaman ng dalaga kung ano ang ire-react niya sa oras na ito. Tila ba naging yellow siya sa kanyang mga nasaksiyan.
Bigla siyang nilapitan ni Mami Grace. Ngayon ay wala na ang papa mo. Makukuha na namin ang kayamanan nyo. Ngiting sabi ng kanyang Mami Grace. Nagulat naman si Riz sa sinabi ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na ang mga ito pala ay may masamang binabalak. Buhay pa si Papa at sasabihin ko sa kanya ang totoong pagkatao nyo. Galit na sabi ni Riz habang pinipigilan ang sarili na hindi sumabog at umiyak. Aba, may tinatago rin palang angas ang babaeng ito no? Tignan natin kung matapang ka pa. Kung mawawala na ba talaga ang papa mo ng tuluyan? Sabi ng kanyang ina. Datila mas lalo pang pinag-init ang ulo ni Riz. Dahil sa galit at pangamba, umalis si Riz at nagtungo sa likod ng bahay, kung saan ay madalas silang magkasama ng kanyang ama at pati na rin ang ina nito. Miss ko na kayo, Mama at Papa. Papa, sana hindi mo na ako iwan. Bumalik ka na sana. Please. Bulong ni Riz sa kanyang sarili habang umiiyak. Habang si Riz ay nagluluksa sa likod ng bahay, napagtanto niyang kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang ama at pati na rin ang kanilang kayamanan laban sa mga ganid na plato ng kanyang ina at kapatid. Habang umiiyak si Riz sa likod ng kanilang bahay, ay bigla na lamang may nagsalita mula sa kung saan. Walang may tutulong ang pag-iyak mo, biglang sabi ni Alex na tila walang kagala-galang ekspresyon. Napaangat ang tingin ni Riz at nakita niya ang isang walang emosyon na mukha ni Alex. Alam mo palang may ibang binabalak ang mami mo para lamang makuha ang kayamanan ni Papa. Galit na sabi ni Riz na naguguluhan sa pagkakampi ng kanyang mga kapatid. Wala akong kinalaman sa mga plano nila at wala akong pakialam. Kaya't kung ako sa'yo, lumaban ka. At huwag mo silang hayaan sa mga masasamang balak nila sa'yo at pati na rin sa papa mo, sabi ni Alex, at parang wala lang sa kanya ang lahat. Nung bumalik na sana si Alex para umalis, nagtanong si Riz, bakit mo ako kinakampihan? Akala ko ba'y kasama ka nila? Tumango si Alex ng bahagyang hindi nagbibigay ng eksplanasyon at umalis na ng tuluyan. Iniwan nila si Riz at naguguluhan ito at iniisip na sana kung paano niya matutulungan ang kanyang ama. Madalas dalawin ni Riz ang kanyang ama sa ospital. Wala siyang magawa kung hindi ang umiyak na lamang at magkwento patungkol sa mga pangyayari sa bahay, kasama ang kanyang bagong pamilya. Siya rin ang madalas na ginagawang katulong sa mga bahay, nagluluto, naglilinis, na para bang isang ganap na kasambahay. Walang ibang nagawa si Riz kung hindi ang sumunod at umiyak na lamang, kesa naman magkasakitan pa sila ng pisikal. Hindi ko alam kung paano ko kayo matutulungan, Papa. Bulong ni Riz habang hawak ang kamay ng kanyang ama at tuluyan nang nakaratay sa kama. Isang araw, habang naglilinis si Riz, ay bigla niyang narinig ang boses ni Mia, ang kanyang stepsister. Anong basura ito? Sabay hawak nito ng panyo na gawa ng mama ni Riz para sa kanya. Nagtaka si Riz at agad siyang pumunta kay Mia nang makita ang panyo para kunin ito. Wow, sa'yo ba to? Ang basura naman. Itapon na lamang kaya natin yan. Maarte nitong tanong. Sa akin yan. Gawa yan ng mama ko. Sagot naman ni Riz nang walang kaimong emosyon. Natawa naman si Mia at tinanong si Riz. Kaya pala mo kang basura kasi wala na palang gumawa nito. Sunugin na lang kaya natin. Magiging masaya siguro yun, hindi ba? Tumawa ng malakas si Mia na tila inaasar pa si Riz. Napayukom na lamang sa kamao si Riz at parang maiiyak na naman. Maya-maya pa ay kumuha ng posporo si Mia at tatangkaing sunugin ng panyo at kaagad namang lumapit si Riz upang pigilan ito. Ngunit bigla na lamang dumating ang Mami Grace niya at inagaw ang panyo at may daladala pa ng lighter. Wag po, pakiusap, mahawa po kayo. Yan na lamang po ang huling regalo ni Mama sa akin. Mahawa po kayo, huwag niyo pong sunugin yan. Pagmamakaawa na Riz habang umiiyak, ngunit mas lalong humalakhak ng tawa ang mag-ina. Nakakatawa, umiiyak ka dahil lang sa isang basura? Natatawang sabi ni Mia. Bumili ka na lang ng bago, total ay mukhang basura naman ito. Sabi naman ng kanyang Mami Grace. Maya-maya
ay naputol ang halakhaka ng mag-ina nang biglang dumating si Alex. Mabilis na inagaw niya ang kanyang panyo at tinapon pabalik kay Riz, na agad rin namang nasalo ng dalaga. Hindi na nakakatawa ang mga pinagagagawa niyo, seryosong sabi ni Alex sa mag-ina. Kumunot ang noo ng mag-ina at ito ay humarap kay Alex. Pinagtatanggol mo siya? Kesa sa pamilya natin? Taas kilay na tanong ni Mia. Ngunit agad siyang pinigilan ng Mami Grace niya. Titigil na kami, nasabi na lamang ni Mami Grace niya. At umalis na ang mag-ina. Parang natakot sa seryosong ekspresyon ni Alex. Sandali, natigilan si Riz sa kanyang pag-iyak nang masaksihan ang nangyari. Ngunit agad rin naman siyang napayuko at napayakap sa panyo. Lumaban ka nga. Talo ka kapag hindi ka lumaban. Seryosong sabi ni Alex bago siya umalis. Naiwan na naman si Riz na nagtatanong kung paano niya malalabanan ang mga pang-aapi na nararanasan sa loob ng kanyang sariling bahay. Habang tumatagal, ay nasasanay na si Riz sa masamang ugali ng mag-ina at palaging nariyan si Alex para ipagtanggol siya. Napansin ni Riz ang mababaliw na tingin ni Mami Grace kay Alex na para bang may takot o pangamba ito sa binata. Sa tuwing mag-ina lamang ang naiiwan sa bahay, nararamdaman ni Riz ang tensyon at takot sa paligid. Isang araw, umalis ang mag-ina at naiwan si Riz at Alex sa bahay. Wala silang pansinan at tulad ng si Riz ay abala sa paglilinis ng bahay. Gusto mo bang bisitahin natin ang papa mo? Bigla ang tanong ni Alex na tila abala sa pagbabasa ng libro. Napatingin si Riz sa kanya at hindi alam kung ano ang isasagot. Nanatili pa rin ang mga mata ni Alex sa libro. Bili ng mami mo ay wag akong aalis ng bahay, sagot ni Riz na nag-aalangan. Bumuntong hininga na lamang si Alex at ito ay tumayo. Magbihis ka na, bibisitahin natin ang papa mo. Utos nito bago umalis patungo sa kwarto. Walang ibang nagawa at nasabi si Riz, kaya sumunod na lamang siya sa binata at naghanda ng matapos magbihis. Nakita ni Riz si Alex sa labas, nakatayo malapit sa mamahaling kotse nito. Sakay na, utos ni Alex, kaya't sumunod na rin si Riz at sumakay. Sa loob ng sasakyan, lumapit bigla si Alex upang itali ang seatbelt ni Riz. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa at ramdam ni Riz ang tibok ng kanyang puso. Hindi ka pwedeng magkaganito, Riz. Kapatid mo si Alex, stepbrother mo siya, aniya sa kanyang isipan. Nakarating sila sa ospital nang hindi napapansin ni Riz ang ilang minuto ng biyahe. Pagdating sa kwarto ng ama, agad na lumapit si Riz at hinawakan ng kamay nito. Hi Papa, pasensya ka na at ngayon lang ulit ako nakabisita. Hindi kasi ako pinapayagang makalabas eh. Sorry po Papa, sana hindi ka magtampo sa akin. Sana magising ka na po. Miss na kita eh. Emosyonal na sabi ni Riz habang niyayakap ang kanyang ama. Si Alex naman ay nanatili lamang sa tabi. Tahimik lang na nakatingin sa kanilang mag-ama. Wala ka bang ibang kamag-anak na pwede mong tuluyan para naman makaiwas ka na kina Grace at Mia? Tanong ni Alex na para bang may pangungulila sa boses. Umiling naman si Riz. Si Papa na lamang ngayon ang naiwan kong pamilya. Siya lang ang kakampi ko sa buhay. Sagot niya sabay tingin muli sa natutulog na ama. Sana nga talaga ay magising na si Papa. Dagdag pa ni Riz habang mas lalong naging matindi ang hawak niya sa kamay ng kanyang ama. Bago umuwi sina Grace at Mia, kinakailangan ng umalis nila Riz at Alex. Iniwan ni Riz ang ospital na puno ng pangamba at pangarap na sana ay gumising na ang kanyang ama. Nasa kotse na sina Riz at Alex. Tahimik lamang sa kanilang pagbabiyahe. Bigla namang nagsalita si Alex. Nagugutom ka ba? Kain muna tayo. Naisip ni Riz na tumanggi. Ngunit pumara na si Alex sa harapan ng isang mamahaling restaurant. Nag-order ng masasarap na mamahaling pagkain si Alex. Tila ba hindi ito nababahala sa halaga ng mga ito? Napansin ni Riz ang pag-aalinlangan sa sarili habang inoobserbahan ang kinikilos ng binata. At hindi napigilan na magtanong. Ang dami mo palang pera. Mahal kasi dito eh. Mga mayayaman lang nakakapasok rito. Tinignan lang siya ni Alex at hindi agad sumagot.
Paglipas ng ilang minuto, dumating na ang kanilang order at nagsimulang kumain si Riz ng malakas. Hindi halatang gutom ka, biro ni Alex at pareho silang napatawa. Ngunit sa kabila ng magandang araw na iyon, merong masamang naghihintay kay Riz sa kanilang bahay. Bago pa man makababa sa kotse, ay lumingon muna si Riz kay Alex at kumiti. Salamat sa magandang araw na to, Alex. Pagpapasalamat ni Riz, kaya't napatingin sa kanya ang binata at nakangiting tumango. Pagdating nila ay nag-iba ang ihip ng hangin at nang bumaba sila ng kotse ay isang napakalakas na sampal ang bumungad kay Riz. Saan ka galing ha? Pilin ko sa'yo diba na huwag kang lalabas? Sigaw ni Grace at napaiyak si Riz dahil sobrang sakit ng isang matindi niyang sampal. Sumagot kaagad si Alex at pumagitna. She's with me, kaya huwag mo siyang saktan. Kasalanan ko. Ako ang parusahan mo. Tumawa naman si Grace at sinabing, huwag kang mangialam dito, Alex. Porket hindi kita kadugo at anak, ay pwede mo nang labagin ang mga utos ko. Hindi pa sa'yo ang kumpanya ng papa mo. Kaya't huwag kang mayabang. Baka magulat ka na lamang isang araw nasa akin na ang kumpanya nyo. Sabi ni Grace, kaya't napatigil si Alex at natahimik. Kumunot naman ang noo ni Riz. Ibig sabihin, hindi pala tunay na ina ni Alex si Grace at hindi niya ito kadugo. Pero paano naging kasama si Alex sa mag-ina? Habang nag-iisip si Riz, ay bigla na lamang hinila ang kanyang buhok at marahas na pinasok sa bahay. Ikaw babae ka ha? Huwag na huwag kang sumasama kay Alex. Mas mabuting ikulong ka na lamang dito sa kwarto. Galit na sabi ni Grace at pinasok si Riz sa isang bodega at ito ay nilak. Umiiyak at sumisigaw na lamang ang dalaga habang walang ibang makakatulong sa kanya. Parang awa niyo na po. Ilabas niyo ako dito. Sumisigaw at umiiyak na talaga si Riz. Mas mabuti pang ikulong kita dito sa kwarto. Sabay lak sa bodega. Iniwan si Riz na umiiyak at sumisigaw na wala man lamang kalaban-laban. Nagtagumpay si Riz sa pagtanggi sa utos ni Grace. Ngunit sa araw ng kanyang kaarawan, isang mas mabigat na laban ang hinaharap niya. Bumati si Grace ng masamang kalooban. Maligayang kaarawan. Pirmahan mo ang papel. Mamamatay na lang rin ang papa mo at ako na ang hawak sa lahat. Matapang na tumanggi si Riz. Hindi ako pipirma dahil sa amin ito, sa pamilya ko ito, at hindi si isang katulad mong hindi nakokontento at masama. Galit na sumigaw si Grace at hinila ang buhok ni Riz. Pumirma ka na, bruha! Bigla na lamang sumulpot si Alex at pati na rin ang ama ni Riz mula sa kanilang likuran. Kapag sinaktan mo ulit ang anak ko, ikaw na ang sasaktan ko. Nagulat na lamang ang lahat nang makita ang pagdating ng papa ni Riz, na biglang nagparamdam pagkagising. Si Riz ay napaiyak na lamang dahil sa sobrang kaligayahan sa harapan ng kanyang ama at nagkaroon ng pag-asa na matatapos na ang kanyang paghihirap. Si Grace naman ay agad na lumapit sa ama ni Riz at nagpapalambing pa. Ngunit iniwasan lamang siya nito. Huwag mo akong gawing tanga, Grace. Alam ko ang lahat. Gusto mo lang palang makuha ang kayamanan ko. Hindi mangyayari yan. Tinulungan ni Alex ang ama ni Riz sa pagpunta sa kanilang bahay at may ebidensya na kanilang iniwan sa pulis. Napahagulgol na lamang si Grace dahil doon. Hindi maaari. Lahat ng paghihirap ko ay nawala na lamang na parang bula. Nagsisisi ako na nakilala kita, Grace. Kailangan mong makulong. Paalam. Sabi na lamang ng ama ni Riz habang hinihila ng mga pulis si Grace at Mia. Sumilay ang ngiti sa labi ni Riz habang nakayakap sa kanyang ama. Nagising ka na, Papa. Salamat sa Diyos at nagising ka na talaga. Sorry anak at pinahirapan kita. Pangako, hindi na kita iiwan. Sabi ng ama ni Riz at nagsimula silang muling magkasama ng normal. Mula noon, ay mas naging maligaya at maayos na ang buhay ni Riz. Nabuo na rin ang mas matibay na samahan nila ni Alex at nagkaroon sila ng pagkakataong magkasama at magtuwaan. Tila ba bumalik sa dating sigla at saya ang buhay ni Riz. Sa mga araw na sumunod, pagkatapos ng madilim na bahagi ng buhay ni Riz, nagpasalamat siya sa bawat pangyayaring nagbukas sa kanyang mga mata. Isang aral sa kanyang pagkawala ng kanyang ina
at ang pagtatagumpay sa mga pagsubok na ito. Salamat sa lahat ng ito, bulong ni Riz habang nakayakap sa kanyang ama. Kahit na nawala na ang pinakamamahal kong ina, parang may bagong pag-asa na sumilay sa harapan ko. Natutunan ko kung gaano kahalaga ang pamilya at kung paano mahalin sila sa kabila ng lahat. Tinuruan mo akong maging matatag, Papa, at pati na rin si Alex. Hindi ko akalaing magiging ganito ka-supportive at kaibigan. Dagdag pa niya, habang nakatitig kay Alex na kasalukuyang nakangiti. Tama ka, Riz, ang mga pagsubok ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong lumakas at magbago para mas maging mabuti. Tugon ng ama ni Riz. Masayang tinanggap ang pasasalamat ng kanyang anak. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang pag-usbong ng samahan ni Riz at ang kanyang pamilya. Naging halimbawa siya ng tapang at pagmamahal sa kabila ng mga unos ng buhay. Ang dating mailap na saya ay unti-unti nang bumabalik at tila ba mas tumibay pa ang pamilyang nagtagumpay sa pagharap ng kanilang mga problema.